Hey guys, ano ba? Tayo ay pupuntahan ang pinakamagandang NBA player props sa Prize Picks ngayon. Huwag kalimutan i-like ang video na ito dahil ipinapaalam nito sa akin na magbigay pa rin ako ng libre na picks araw-araw. Kaya siguraduhin niyo i-like ang video sa pamamagitan ng pagpindot sa button sa ibaba. At kung makakuha tayo ng 500 likes, gagawa ako ng isa pang video para bukas. Gusto ko ipakita sa inyo ang resulta ng kahapon na picks para sa aking exclusive Discord group. At tulad ng nakikita nyo, talagang nakuha namin ang 22 picks na tama, na sobrang astig talaga. Marami sa inyo ang nagko-comment na gusto makita kung ilan ang mali namin at naisip ko ipakita ito sa video ngayon. Isa lang ang pick namin na mali, 22 ang tama, na 98% win rate. Oh guys, narinig nyo ng tama, 98% win rate. Kaya kami ay nasa sobrang init na streak. Pero kung gusto nyo magkaroon ng 98% win rate at makakuha ng 22 picks na tama tulad ko, manalo ng mas maraming bets at makatanggap ng pinakamagandang picks mula sa pinakamagagaling na bettors sa mundo sa halagang mas mura pa sa isang tasa ng kape, pwede niyong i-access ang exclusive Discord at makilala ang ilan sa pinakamagagaling na sports bettors sa pamamagitan ng pagsali sa aking Patreon. Dapat may link sa ibaba sa description. Kapag sumali kayo, magkakaroon kayo ng buong access sa Discord at pwede na kayong magsimulang manalo ng mas maraming bets ngayon din. Kaya siguraduhin niyong sumali sa aking Patreon gamit ang link sa description. At dito ay isa sa aming miyembro na kakasali lang at nanalo siya ng $1,148 kahapon lang. Isa pang miyembro na nanalo ng $380 sa ikalimang araw na sunod mula nang sumali sa aking Discord. Kaya guys, kung gusto niyong manalo ng malaking pera tulad ng aming miyembro, may link sa description. Kaya puntahan niyo at sumali sa Patreon para magkaroon ng access sa Discord group at patuloy akong mag-u-upload araw sa channel na ito ng pinakamagandang bets at props. Kaya siguraduhin mag-subscribe para hindi niyo makaligtaan ang aking daily uploads. Mabilis na shoutout kay Big Beam 30 na nagsabi, "Let's make this Havari cheese, baby boy. Baby boy. Baby, your boy." Kaya shoutout sa kanya. At kung gusto niyong manalo ng shoutout sa susunod na video, ang kailangan niyo lang gawin ay mag-comment sa ibaba sa video na ito at i-like ito at pwede kayong makasali para manalo ng shoutout sa susunod. Sige, diretso na tayo sa unang pick. Pagdating sa kanyang picks, hindi ko sinasabi na ilagay nyo lahat sa isang parlay at umasa na lang sa swerte. Pumili at pumili ng mga gusto nyo at yung pinakabagay sa inyo. Gusto ko rin banggitin na si Jalen Johnson, ang pick na ito para sa 0.5 points ay nandyan. Ngayon, hindi ito ang unang pick. Pero gusto ko banggitin ito. Pwede niyong idagdag ito sa inyong parlay dahil ito ay medyo siguradong pick. Pero diretso na tayo sa una dahil pag-uusapan natin si Max Christie. Kaya alam niyo naman si Max Christie, sobrang galing na player. At ito ay para sa points, rebounds at assists o PRA para sa 15.5. At ito ay para sa more. Ngayon, tinitingnan si Max Christie. Nakita namin siyang pumunta sa over sa isa sa huling 5 laro. Tinitingnan ang mga 5 larong iyon, nakita namin noong March 9 laban sa Toronto Raptors at may 6 na points, rebounds at assists doon. May 10 points, rebounds at assists laban sa Atlanta Hawks noong March 11. March 13 laban sa Memphis Grizzlies. May 13 points, rebounds at assists doon. 12 points, rebounds at assists laban sa Cleveland Cavaliers noong March 14.
Pagkatapos March 16, laban sa Cleveland ulit at may 16 points, rebounds at assists doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, tinitingnan yon. Tiyak na nakita namin si Christie na pumunta sa over sa isa sa huling 5. Pero alam din natin papasok sa matchup na ito na ang average niya sa huling 5 ay 11.4. Ngayon, tinitingnan ang matchup na ito, alam din natin na ang Dallas Mavericks at Max Christie ay lalaban sa New Orleans Pelicans. Talagang magiging exciting na laro sa pagitan ng dalawang teams na ito. Tinitingnan kung saan nakalagay ang dalawang teams. Simula sa Dallas Mavericks, nakikita namin na ang Dallas ay nasa ika-12 spot sa Western Conference. May record sila na 23 panalo at 45 talo, 33.8% win percentage doon, 14-20 sa home, 9-24 sa away, at kasalukuyang nasa 1-game win streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Siyempre, titingnan yon. Alam din natin pagdating sa Dallas Mavericks, sila ay lalaban sa Pelicans team na nahihirapan din dahil sila ay nasa ika-13 spot sa Western Conference. Ngayon, may record sila na 22 panalo at 46 talo. Iyon ay 32.4% win percentage doon. Sila rin ay 13-21 sa home, 9-25 sa away, at kasalukuyang nasa 1-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Siyempre, titingnan yon. Alam din natin na ang Dallas Mavericks at Max Christie ay lalaban sa Pelicans na sobrang baba rin ang rank. Pero tinitingnan kung saan nakalagay ang Pelicans pagdating sa points, rebounds at assists na pinapayagan. Simula sa points allowed, sila ay nasa ika-25. Pinapayagan ang 119.8 points kada laro. Pagkatapos nyon, nakikita rin namin pagdating sa assists allowed, sila ay nasa ika-26. Pinapayagan ang 27.88 assists kada laro. At rebounds allowed, nakikita rin namin ang Pelicans nasa ika-24. Pinapayagan ang 45.6 rebounds kada laro doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan doon. Siyempre titingnan ang isang tulad ni Max Christie, tiyak na nakita namin siyang gumawa ng magandang trabaho kapag nakalaban siya ng mas madaling teams. At dahil ang Pelicans ay sobrang mahinang defensive team, dapat makita namin siyang mamugit ito at pumunta sa over dito. Kapag tinitingnan ang isang tulad ni Max Christie, siya ay isang guard. At ang New Orleans Pelicans ay nahihirapan sa pagpigil sa points, rebounds, at assists sa guard position. Kaya sa dahilan na iyon, talagang gusto namin ang over para sa situation na ito dito. Tiyak na nakikita namin ang maraming value doon para pumunta sa over, lalo na sa matchup na ito. Ngayon, titingnan si Max Christie rin. Alam din natin na si Christie ay nahirapan sa huling 5 laro, pero iyon ay dahil nakalaban siya ng mas matitigas na teams. Naniniwala ako dahil siya ay pumunta sa under ng marami na ibaba nito ang linya na ito ng kaunti, kaya ngayon may mas maraming value talaga para pumunta sa over. Ngayon, titingnan si Christie na nakalaban sa Pelicans noon. Nakita namin silang nakalaban noong November 5 at sa matchup na iyon ay may 27 minuto, 12 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 ring steal. Ngayon, nang maglaro sila ulit noong ika-21, parehong buwan, may 32 minuto siya at may 23 points, 3 rebounds at 0 assist na may 1 steal at 1 block doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre titingnan ang isang tulad ni Max Christie. Tiyak na nakita namin siyang gumawa ng magandang trabaho sa parehong laro. Talagang nakita namin siyang pumunta sa over sa parehong matchup na maganda tingnan doon.
At dahil doon, dapat makita namin siyang magkaroon ng katulad na resulta, lalo na sa huling bahagi ng season. Ngayon, kapag tinitingnan si Christie at ang kanyang linya, pagdating sa kung ano ang mayroon sila sa pros, ngayon sa prize picks ay mayroon siya na 15.5. Kaya mayroon siya ng magandang linya doon. Pero nakikita rin namin na si Max Christie ay may 16.5 linya kapag tinitingnan ang betting pros. Kaya medyo mahirap sumunod sa sinasabi ng bookies sa ganitong sentido. Pero tiyak na makikita natin na ang projection na mayroon sila ay 17.5 points, rebounds at assists. Kaya kawili-wili tingnan doon. Siyempre, titingnan iyon. Alam din natin na sila ay nakalaban sa Pelicans team na talagang mahina at sumasang-ayon kami sa projection dito. Sila ay nag-project para sa over at sumasang-ayon kami dito sa kasong ito. At kapag tinitingnan ang linya na ito, nakita rin namin siyang pumunta sa over sa 53% ng mga matchup sa huling pinsilaro. Kaya papasok sa susunod na ito, talagang gusto namin ang over para kay Max Christie at nakikita namin ang maraming value doon para pumunta sa over. Kaya si Max Christie, 15.5 points, rebounds at assists para sa more. Sa tingin ko ay fantastic pick ito. Kaya papasok sa susunod, pag-uusapan natin si Jason Tatum. Si Tatum, alam nating lahat ay bumalik na siya ng matagal na mula nang magkaroon siya ng injury noong nakaraang season. Kaya masaya makita siyang bumalik, pero mayroon kami sa kanya na 33.5 points, rebounds at assists. At diet ay para sa less. Ngayon titingnan si Jason Tatum, nakita namin siyang pumunta sa under sa 2 sa huling 5 laro. Dapat ko ring banggitin na ang isa sa mga larong ito ay mula sa nakaraang season. Kaya hindi talaga pwedeng tingnan iyon. Pero nakikita namin noong May 13 laban sa New York Knicks na noong nakaraang season may 54 points, rebounds at assists doon. Pagkatapos noong March 7 laban sa Dallas Mavericks, may 34 points, rebounds at assists. March 9 laban sa Cleveland Cavaliers, may 25 points, rebounds at assists. Pagkatapos 31 points, rebounds at assists laban sa San Antonio Spurs noong March 11. Pagkatapos March 15 laban sa Washington Wizards at may 41 points, rebounds at assists doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, titingnan ang isang tulad ni Jason Tatum. Tiyak na nakita namin siyang pumunta sa under sa 2 sa huling 5 o 2 sa huling 4 para sa season na ito. At ang average niya sa huling 5 ay 37. Ngayon, kapag tinitingnan si Jason Tatum at ang Boston Celtics, sila ay may magandang matchup laban sa Phoenix Suns. Ngayon, titingnan ang Phoenix Suns, nakikita rin namin kung saan nakalagay ang dalawang teams. Simula sa Boston Celtics, nakikita namin na ang Boston ay nagsimula ng mahina sa season pero umakyat sila sa pangalawang spot sa Eastern Conference. Maraming tao ang hindi akala na makakarataing sila dito, kaya congratulations sa kanila. Pero talagang nakakuha na sila ng play-in spot. Ngayon, meron silang 44 panalo, 23 talo. Iyon ay 65.7% win percentage doon. 22 10 sa home, 22 tali at sa away at kasalukuyang nasa 1-game win streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Ngayon titingnan ang matchup na ito, alam namin na sila ay lalaban sa Phoenix Suns. At titingnan ang Phoenix Suns, nakikita namin na ang Phoenix ay nasa ikapitong spot sa Western Conference at may 39 panalo, 28 talo, 58.2% win percentage doon. 22-13 sa home, 17-15 sa away, at kasalukuyang nasa 1-game losing streak.
Kaya kapag tinitingnan iyon, tiyak na nakikita namin na si Jason Tatum at ang Boston Celtics ay lalaban sa isang mataas na elite team. Pero nakikita rin namin pagdating dito na ang Phoenix Suns defensively, simula sa points allowed, nakikita namin na ang Suns ay nasa ika-6 pagdating sa points allowed na pinapayagan ang 112 points kada laro. Bukod pa rito, nakikita rin namin pagdating sa assists allowed na sila ay nasa ika-4 na pinapayagan ang 24.6 assists at rebounds allowed. Nakikita namin na ang Suns ay nasa ika-16, pinapayagan ang 44 rebounds kada laro. Kaya nakikita namin pagdating dito na si Jason Tatum ay lalaban sa Phoenix team na hindi lang magaling sa pagpigil sa points, assists at kaunti sa rebounds, pero magaling sila sa pagpigil sa mga stats na iyon sa posisyon ni Jason Tatum. At iyon ang malaking dahilan kung bakit talagang gusto namin ang under para sa sitwasyon na ito dito. Tiyak na nakikita namin ang maraming value doon para pumunta sa under, lalo na sa paraan ng paglalaro ni Jason Tatum. Siyempre siya ay naging magaling na player para sa team na ito, pero alam din natin na ang Boston ay nag-restrict ng kanyang minutes sa ilang aspeto. Siyempre patuloy siyang naglalagay ng magagandang stats, pero sinusubukan nilang ihanda siya para sa playoffs. At sa tingin ko, hindi nila siya itutulak ng sobra, lalo na laban sa isang physical team tulad ng Phoenix Suns. Kaya doon talagang nakikita namin si Jason Tatum na medyo bumababa ng kaunti pagdating doon. Pero sa kabuuan, patuloy na magaling ang Suns defensively sa posisyon ni Jason Tatum. Ngayon kapag titingnan si Tatum na nakalaban sa Phoenix noon, siyempre, ito ay noong nakaraang season, kaya medyo mahirap sumunod doon. Pero alam din natin pagdating dito na si Jason Tatum ay nakalaban sa kanila noong Mayo 4. Sa matchup na yon ay may 35 minuto, 23 points, 8 rebounds, 8 assists. Dapat kunin ito ng may pag-iingat. Siyempre titingnan niyon, ito ay hindi mula sa season na ito, kaya medyo mahirap sumunod doon. Kaya tiyak na titingnan ko ang ibang stats ng mas mabuti. Ngayon kapag tinitingnan kung ano ang sinasabi ng pros, wala pa silang linya para sa kanya. Pero nakikita pa rin natin pagdating kay Jason Tatum na ang Phoenix Suns ay gusto nilang pabagalin ang pace ng laro. At dahil ang Celtics ay medyo mabagal na team, dapat makita natin ang mas mabagal na laro sa isa na ito. Kaya sa kabuuan, patuloy na gusto namin ang under dito. Isinasaalang-alang namin iyon. Bukod pa rito ang per position at si Jason Tatum na kamakailan lang bumalik mula sa injury. Tiyak na makikita namin siyang pumunta sa under dito. Kaya sa dahilan na iyon, si Jason Tatum 33.5 points, rebounds at assists para sa Les. Sa tingin ko ay fantastic pick ito. Kaya papasok sa susunod, pag-uusapan natin si Jalen Suggs. Ito ay maganda para sa points at rebounds. Kaya isa pang combo para sa 19.5 at ito ay para sa Les. Ngayon, titingnan si Jalen Suggs. Nakita namin siyang pumunta sa under sa 3 sa huling 5 laro. Ngayon, titingnan ang mga 5 larong iyon. Nakita namin noong March 8 laban sa Minnesota Timberwolves. May 18 points at rebounds sa matchup na iyon. Pagkatapos nung March 9 laban sa Milwaukee Bucks at may 23 points at rebounds. March 12 laban sa Cleveland Cavaliers. May 14 points at rebounds, 32 points at rebounds laban sa Washington noong March 13. Pagkatapos March 15 laban sa Miami na may 19 points at rebounds doon, kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Siyempre titingnan ang isang tulad ni Jalen Suggs, tiyak na nakita namin siyang gumawa ng magandang trabaho sa ilang pagkakataon pero patuloy siyang pumunta sa under ng mas madalas kaysa sa over. Nakikita rin namin
na ang average niya sa huling 5 ay 21.2. Ngayon, titingnan ang Orlando Magic at Jalen Suggs. Sila ay may magandang matchup laban sa Atlanta Hawks. Magiging exciting na laro sa pagitan ng dalawang teams dahil pareho silang nasa Eastern Conference at pareho silang nakikipaglaban para sa playoff spot. Ngayon, titingnan ang Orlando, sila ay medyo mas mataas dahil kasalukuyang nasa ika-5 spot sila sa Eastern Conference. Mayroon silang 38 panalo at 28 talo sa ilalim ng kanilang sinturon. Iyon ay 57.6% win percentage doon. At bukod pa rito, sila ay 21-11 sa home, 16-15 sa away, at kasalukuyang nasa 7-game win streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Ngayon, kapag titingnan ng Magic at ang kanilang matchup na Atlanta Hawks, ang Atlanta ay medyo mas mababa dahil ang Atlanta Hawks ay nasa ika-9 na spot sa Eastern Conference. Ngayon meron silang 36 panalo at 31 talo. Iyon ay 53.7% win percentage doon. 18-6 sa home, 18-15 sa away. At kasalukuyang nasa 9-game win streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila. Siyempre titingnan ang isang tulad ni Jalen Suggs. At ang kanyang matchup laban sa Atlanta Hawks, nakikita namin na ang Atlanta Hawks ay nasa kawili-wiling posisyon dahil pagdating sa points at rebounds, allowed. Simula sa points allowed, nakikita namin na ang Atlanta Hawks ay nasa ika-20 na pinapayagan ng 116.6 points kada laro. At rebounds allowed, nakikita rin namin na ang Hawks ay nasa katulad na posisyon na nasa ika-26 na pinapayagan ang 46 rebounds kada laro. Kaya siyempre ang Atlanta ay hindi masyadong maganda ang rank. Kaya bakit patuloy namin gustong ang under para sa situation na ito dito? At malaking dahilan ay kapag tinitingnan sa per position basis, nakikita namin na ang Atlanta Hawks ay gumagawa ng magandang trabaho sa pagpigil sa points at rebounds at assists sa guard position at dahil doon tiyak na inaasahan namin na si Jalen Suggs ay mahihirapan dito. Ngayon titingnan ang Orlando Magic. Alam din natin na ang Orlando Magic ay nasa posisyon kung saan si Jalen Suggs ay hindi masyadong nakakakuha ng malaking usage rate kamakailan. Nakita namin siyang pumunta sa under ng consistent, kaya papasok sa susunod na ito, talagang gusto namin ang under muli. Ngayon, kapag titingnan ng isang tulad ni Jalen Suggs, naniniwala kami na marami sa kanyang struggles ay dahil sa maraming dahilan. Naniniwala ako na ang game plan ay medyo nagbago para sa Orlando at dahil doon si Jalen Suggs ay nakakita ng kaunting mas mababa na usage rate sa court. Kaya sa kabuuan, talagang gusto namin ang under para sa situation na ito dito. Kapag titingnan ng isang tulad ni Jalen Suggs, alam din natin na tinitingnan ang kanilang nakaraang mga match-up laban sa isa't isa. Nakita namin si Jalen Suggs na nakalaban sa kanila ng 2 beses na. Ang una ay noong October 24. Sa match-up na iyon ay may 9 minuto at may 11 points, 13 rebounds at 4 na assists habang siya ay pumunta sa under doon. Kaya siya ay pumunta sa under sa unang match-up na iyon at nakita rin namin sa kanilang pangalawang match-up na noong November 4 ay may 20 minuto at may 12 points, 2 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Kaya siya ay pumunta rin sa under doon, kaya talagang gusto namin ang under para sa sitwasyon na ito. 2. Tiyak na nakikita namin ang maraming value doon para pumunta sa under, lalo na pagdating kay Jalen Suggs at sa paraan ng paglalaro niya kamakailan. Kaya siguraduhin niyong bantayan ang under para sa isa na ito. Kapag titingnan ang isang tulad ni Jalen Suggs at kung ano ang sinasabi ng pros tungkol dito.
Kapag pumunta tayo sa kanyang points at rebounds line, mayroon silang medyo ibang linya dito. Mayroon sila sa kanya na 18.55, kaya medyo ibang linya doon. Pero nakikita rin natin na ang projection ay 18.1 na, under din para sa atin. Kaya sumasang-ayon kami sa projection dito na sa tingin ko ay maganda. Kaya sa kabuuan ang under ay talagang sa gusto namin. Ngayon, kapag titingnan ang isang tulad ni Jalen Suggs, sa huling 15 nilaro, kapag inayos namin ang linya sa atin, nakita namin siyang pumunta sa under sa humigit kumulang 75% ng mga matchup na ito. Kaya siya ay pumunta sa under ng marami kaya talagang gusto namin ang under muli. Kaya sa kabuuan, medyo obvious na sa amin. Talagang gusto namin ang under para sa kasong ito at dapat makita namin siyang pumunta sa under dito. Kaya sa dahilan na iyon, si Jalen Suggs 19.5 points at rebounds para sa Les, sa tingin ko ay fantastic pick ito. Sige, papasok sa susunod. Pag-uusapan na natin si Josh Giddey. Si Josh Giddey, sobrang galing na player at ito ay rebounds at assists line para sa 18 at ito ay para sa more. Ngayon titingnan si Josh Giddey, nakita namin siyang pumunta sa over sa 5 sa huling 5 laro. Kaya talagang gumawa siya ng magandang trabaho sa huling 5, kaya talagang namumukod ito sa amin dito. Pero titingnan ang matchup na ito, alam din natin na noong March 4 laban sa Oklahoma City Thunder, may 19 rebounds at assists sa matchup na iyon. Pagkatapos noong March 9 laban sa Sacramento Kings, may 22 rebounds at assists doon. Pagkatapos noong March 11 ay may 30 rebounds at assists laban sa Golden State Warriors na sobra ng laki tingnan doon. At pagkatapos ay may 23 rebounds at assists laban sa LA Lakers noong March 13. Pagkatapos March 14 laban sa LA Clippers at may 21 rebounds at assists doon, kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, titingnan iyon. Tiyak na nakita namin si Josh Giddey na gumawa ng magandang trabaho at patuloy na gumawa ng magandang trabaho doon. Pero alam din natin pagdating sa matchup na ito na si Josh Giddey at ang Chicago Bulls ay may magandang matchup laban sa Memphis Grizzlies. Magiging exciting na matchup doon. Titingnan kung saan nakalagay ang dalawang teams. Simula sa Chicago Bulls, ang Chicago ay nasa ika-12 spot sa Eastern Conference. Hindi lang sila nasa ika-12 spot, nakikita rin namin na mayroon silang 27 panalo at 40 talo. May 43% win percentage doon, 16-18 sa home at 11-22 sa away. Kasalukuyan silang nasa 2-game losing streak na dapat ding bantayan. Pero titingnan ang matchup na ito, sila ay lalaban sa Memphis team na nasa katulad na posisyon dahil ang Memphis ay nasa ika-11 spot sa Western Conference, kaya sila ay nasa ibang conference doon. Bukod pa rito, nakikita namin na mayroon silang 23 panalo at 43 talo. Iyon ay 34.8% win percentage doon. Sila rin ay 11-20 sa home at 11-22 sa away. Kaya kawili-wili tingnan doon. Mayroon silang 7-game losing streak rin. Kaya sa kabuuan, ang Grizzlies ay talagang nahihirapan. Pero pareho ang dalawang teams na ito. At titingnan ang matchup na ito, talagang magiging exciting na laro. Ngayon, titingnan kung saan nakalagay ang dalawang teams, simula sa Memphis, at kung saan sila nakalagay defensively, nakikita namin na ang Grizzlies ay nasa ika-21 na pinapayagan ang 27.4 assists kada laro. At rebounds allowed, nakikita rin namin na ang Chicago ay nakalaban sa Memphis. Ang Memphis ay nasa ika-23 na pinapayagan ang 45.5 rebounds kada laro doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, titingnan iyon.
Tiyak na nakita namin si Josh Giddey na gumawa ng magandang trabaho laban sa teams noon at hindi siya dapat mahirapan laban sa Memphis dahil ang Memphis ay nagbibigay ng mahinang depensa akailan. Kaya tiyak na inaasahan namin ang over para kay Josh Giddey muli. Nagawa niya ito sa huling ilang laro at walang problema siyang gawin ito muli sa susunod na matchup na ito. Kaya sa dahilan na iyon, tiyak na bantayan siya pagdating kay Josh Giddey. Alam din natin sa huling 5 laro na nakalaban siya ng mas matitigas na teams pero nakita namin ang kanyang usage rate na patuloy na tumataas at nasa mataas na antas. Kaya iyon ang dahilan kung bakit papasok sa susunod na ito. Talagang gusto namin ang over dito. Ngayon kapag titingnan si Giddey na nakalaban sa Memphis noon, nakita namin silang nakalaban, pero ito ay noong nakaraang season. Kaya gusto niyong kunin ito ng may pag-iingat. Pero para ipakita sa inyo, nakita namin silang nakalaban noong October 28, 2024. May 28 minuto, 12 points, 13 rebounds, 8 assists, 1 steal at 1 block. Pagkatapos nakita namin silang nakalaban noong November 23 noong nakaraang taon. May 21 minuto, 12 points, 7 rebounds, 8 assists at 2 blocks doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, titingnan iyon. Tiyak na nakita namin si Josh Giddey na gumawa ng magandang trabaho sa huling ilang laro. Pero patuloy pa rin namin inaasahan ang over para sa sitwasyon na ito dito. Talagang inaasahan namin ang over para sa sitwasyon na ito dahil doon. At titingnan kung ano ang sinasabi ng pros tungkol dito. Ngayon, kung titingnan natin ang rebounds at assists line, mayroon sila sa kanya na 18.55, kaya medyo ibang linya doon. Pero nakikita rin natin na mayroon sila sa kanya na 17.2 sa projection. Kaya medyo ibang linya doon. Ngayon, papasok sa matchup na ito, alam din natin na hindi namin maihahalin tulad ang bookies line pero nag-project sila para sa under. Kaya hindi kami sumasang-ayon doon. Ngayon, titingnan ang huling laro. Tiyak na nakita namin siyang gumawa ng magandang trabaho sa huling ilang laro kamakailan. Pero nakita namin siyang pumunta sa over sa humigit kumulang 33% ng mga matchup na ito. Kaya dapat makita namin siyang magawa ito muli sa susunod na ito. Mayroon siyang hot streak kamakailan at naniniwala ako na iyon ay dahil ang Bulls ay nagdagdag ng kanyang minutes, nagdagdag ng usage rate niya at si Josh Giddey ay masaya lang doon. Nakakakuha ng maraming rebounds at maraming assists. Kaya sa dahilan na iyon talagang gusto namin ang over dito at nakikita namin ang maraming value doon para pumunta sa over. Kaya sa dahilan na iyon, si Josh Giddey 18 rebounds at assists para sa more sa tingin ko ay fantastic